Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naririnig na banta sa seguridad kabilang ang usaping planong pagpatay sa opisyal ng gobyerno. Hindi man direktang binanggit ni VP Sara Duterte, nagbigay siya ng pahayag na hindi dapat palampasin ang ganitong kriminal na pagtatangka. Idiniin ni Marcos na dapat sagutin nagdiretso ang mga lehitimong tanong sa investigasyon ng Kongreso, partikular sa budget ng Office of the Vice President. Kasabay nito, ipinagtanggol niya ang karapatan ng Kongreso sa masusing pagsusuri bilang isang independenteng institusyon. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Hataw Balita ngayon. Masihigpitan pa ng Presidential Security Command o PSC ang seguridad para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Major Nestor Endoso, itataas nila ang antas ng proteksyon sa Pangulo lalo na sa mga paparating na engagements at aktibidad. Hindi na nagbigay ng detalye si Endoso, ngunit tiniyak na paitingin ang seguridad ng Pangulo kasunod ng mga binitawang banta ni Vice President Sara Duterte. Siguro ma'am, hindi namin siya ma-disclose kasi alam mo, makikita nyo na lang po siya during sa mga daming engagement ni President kasi yung sa amin dito na didouble natin yung security ni President lalo sa mga upcoming activities niya, mas piligting natin yung security. Hataw Balita ngayon. Nagsimula na ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na imbestigahan kaugnay sa pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay CIDG Director Police General Nicolas Torre III, tututok sila sa pagkalap ng mga detalye ng insidente at kung totoo ngang may hitman na kinontak ang Vice Presidente o ito'y isang figurative speech lamang, ipapaabot nila ang kanilang findings at rekomendasyon sa mga otoridad na magsasampa ng kaso kung kinakailangan. Yun ang talagang tutok ng PNP. Kasi specifics na yun eh. So, nandun tayo sa level na yun. Yun ang talagang abot namin. Kung totoo nga bang may hitman, kung totoong baka naman walang hitman, o baka naman yan ay figure of speech na naman. So, yun ang ating mga titingnan dyan. And we'll be including all of those and considering those in our investigation. Hataw Balita ngayon. Pinatigos ni House Speaker Martin Romualdez sa mga bantang pagpapatay ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon kay Romualdez, hindi biro ang mga pahayag na ito ng Vice Presidente at nagdadala ito ng mensahe ng takot na maaaring gawing rason ng mga nasa kapangyarihan upang maghasik ng karahasan. Dagdag pa niya na ang mga pahayag na ito ay isang insulto sa mga Pilipinong naniniwala sa proseso ng batas at isang direktang banta sa demokrasya ng bansa. Let me be clear. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. Hataw Balita ngayon. Mag-i-issue ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa kanyang pahayag na pagpapapatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Justice Undersecretary Jessie Hermogenes Andres, itinuturi ng gobyerno ang kanyang pahayag bilang isang seryosong banta at agad na magsasagawa ng investigasyon.
kung hindi susunod si BP Duterte sa sampina pagkatapos ng 5 araw ay itutuloy ng NBI ang investigasyon at isasampa ang kaukulang kaso gaya ng sedition at grave threats. The premeditated plot to assassinate the president as declared by the self-confessed mastermind will now face legal consequences. Hataw Balita ngayon. Inaasahang mag-i-issue ng subpoena ang National Bureau of Investigation o NBI kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa kanyang pahayag na may nakausap na siyang hitman na papatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez at First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayon kay BP Sara, handa siyang humarap at magbigay linaw kapag tinawag siya ng NBI, ngunit pinatigos niya ang gobyerno sa hindi pagtugon sa mga banta sa kanyang buhay. Inilarawan niya ito bilang isang uri ng political persecution laban sa kanya at sa kanyang mga tauhan sa Office of the Vice President. I would gladly answer yung gusto nilang mga tanong na ipasagot. Pero dapat sumagot din sila sa mga tanong ko sa kanila. Mag-uusap na lang kami doon pag nandiyan na yung subpoena. Hataw Balita ngayon. Sa nagpapatuloy na alitan ni Vice President Sara Duterte at President Ferdinand Marcos Jr. matapos palagan ng Pangulo ang bantang pagpapapatay sa kanya ni BP Sara, iniuugnay naman ng Vice Presidente ang pagpatay kay former Senator Ninoy Aquino noong 1983 sa issue. Ayon kay BP Sara, pamilya ni President Marcos Jr. ang nasa likod ng assassination kay Ninoy Aquino at pumalag dito ang bayan. Oo. 'Di ba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Hataw Balita ngayon. Pabilis na inaprubahan ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Manila 3rd District Representative Joel Chua ang motion para mapalawig sa 10 araw ang detention period ni Attorney Zulieca Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ayon sa naturang House Committee, ito'y matapos magpakita si Lopez ng evasive at hindi kooperatibong pag-uugali na nagiging hadlang sa legislative inquiry. Dumalo naman si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ukol sa paggamit ng pondo ng kanyang tanggapan at Department of Education. Nakita po ng committee na ang kanyang mga sagot at mga pagkilos mula sa mag-umpisa ng inquiry nito ay evasive, uncooperative, and untruthful. Ang suma total at kabuuan ng kanyang mga acts and responses ultimately convinced the committee that Attorney Lopez was guilty of interfering in and frustrating Congress' exercise of its power of legislative inquiry. Hataw Balita ngayon. Magbibigay ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ng cash, assistance at construction materials sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Gagawin ito sa ilalim ng Integrated Disaster Shelter Assistance Program at Housing Materials and Essentials of Homes. Ang mga bahagyang nasiraan ng bahay ay makatatanggap ng 10,000 piso, habang 30,000 piso naman ang makukuha ng mga residenteng tuluyang nawasak ang mga tahanan. Kasama rin sa programa ang pamamahagi ng mga materyales para sa pagpapatayo ng bagong tahanan. Hataw Balita ngayon. Pinayagan ng korte ang hiling ng prosekusyon na ilipat si Apollo Kibuloy sa Pasig City Jail. Ayon kay Attorney Joey Domingo, legal counsel ni alias Amanda, isa sa mga complainant laban sa naturang religious group leader, masaya ang kanilang kampo sa desisyon dahil patunay ito na gumagana ang justice system sa bansa.
Dagdag pa rito, hindi dapat bigyan ng espesyal na trato si Kibuloy at nararapat siyang makulong tulad ng ibang akusado. Nakatakdang ilipat ang religious group leader sa Miyerkules matapos ang kanyang medical furlough para sa angioplasty procedure. Of course, we are very happy kasi yun naman talaga yung gusto namin mangyari, na malipat siya sa city jail kasama ng mga ibang akusado. Hataw Balita ngayon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Abu Dhabi, United Arab Emirates para sa isang araw ng working visit. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, isinama ng Pangulo si dating Department of the Interior and Local Government Secretary Benher Abalos dahil ito ay malapit sa UAE Royal Family. Kasama rin si Environment Secretary Tony Loizaga para lumagda sa kasunduan na may kaugnayan sa plastic waste sa karagatan. Gayun din si National Commission for Culture and the Arts o NCCA Chairperson Vic Manalo na lalagda naman sa Cultural Cooperation Agreement. Hataw Balita ngayon. Hoy, badyos po para sa mga motorista dahil magpapatupad ng panibagong dagdag presyo ang mga kumpanya ng langis ngayong araw ng Martes, November 26. Sa abiso po ng mga oil company, tataas ng piso at 10 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang piso at 15 sentimos naman ang magiging dagdag sa presyo ng gasolina. At dagdag na 80 sentimos naman sa kada litro ng kerosene. Hataw Balita ngayon. Sinagot ni House Speaker Martin Romualdez ang mga akusasyon ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon kay Romualdez, walang batayan ang mga paratang ng Vice Presidente at ito ay bahagi lamang ng kanyang diversionary tactics upang iwasan ang mga tunay na issue. Idinagdag pa niya na ang mga akusasyon ni VP Sara ay walang katotohanan at bahagi ng isang desperadong hakbang upang sirain siya dahil sa mga ambisyon sa 2028 elections. The Vice President's unfounded and baseless accusations that I am plotting to destroy her because of alleged political ambitions for 2028 elections. My colleagues, these accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. Hataw Balita ngayon. Iniimbestigahan ng PNP kung may naging lapses sa bahagi ng mga pulis sa paglilipat kay Attorney Zulieca Lopez sa Veterans Memorial Medical Center o BMMC, kung saan tinangka umanong isara ng pulis ang pintuan ng ambulansya habang naroon pa si VP Sara Duterte. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Pajardo, tinitingnan nila kung may pagkakamali sa mga aksyon ng mga pulis dahil sa mataas na tensyon ng sitwasyon. Noong weekend ay dinala si Attorney Lopez sa BMMC dahil sa panic attack. Well, titignan natin kung nagkaroon ba ng lapses on the part of our officer or during that time mataas ang tensyon. Yung ating mga officer who was there as an action on the part of the PNP because nag-seek po ng assistance sa atin yung Office of the Sergeant at Arms ng Kongreso. So yun po yung naging participation ng PNP doon nung isinakay po doon. So immediately we want to proceed doon po sa veteran sa hospital or even doon sa St. Luke. So yung ating police doon ay titingnan natin kung nagkaroon ba ng eagerness on the part of the police na hindi niya napansin na may mga tao pa doon sa likod po ng pinto. So these are things are being looked into po ng PNP. Hataw Balita ngayon. Ng Senado sa 2025 proposed national budget, binigyan diin ni Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe na hindi dapat ibatay ang pondo ng Office of the Vice President sa kung sino ang nakaupo sa pwesto. Matatandaan sa ilalim ng General Appropriations Bill, naging 733 million pesos na lamang ang pondo ng OVP mula sa orihinal na 2.06
3 billion na panukalang budget matapos dumaan sa House of Representatives. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, maaaring maapektuhan ang OBP budget ng mga pahayag ni VP Sara Duterte habang nananatili ang suporta ng ibang senador tulad nina Senator Joel Villanueva, Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga posibleng dagdag na pondo. Maming statements ni BP makaka-apekto dun sa pag-restore ng budget ng OBP? Never naman dapat naka-apekto yun. Hindi naman personality ito. It's more on how she's able to make. Pero i-restore yung buo, ma'am, as requested ng mga kaalyado. Tignan niya na lang buo. Pinapapirma ko na yung committee report. Hataw Balita ngayon. Samantala, kakapanayam natin ngayon si Attorney Patrick Lester Lee, ang Metropolitan Water Works and Sewers System Regulatory Office upang magbigay ng detalye ukol sa mga programa at serbisyo ng MWSS. Magandang umaga po sa inyo, Sir T. Hi, magandang umaga po, Ma'am Annie. Magandang umaga po sa ating mga viewers. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng idea sa mandato ng inyong opisina para malaman ng ating mga kasambahay na hindi pa nakakaalam? Ano nga ba ito? Okay. Ang MWSS Regulatory Office, kami po ang opisina na regulate ng 2 concessionaires na nagbibigay ng serbisyo ng tubig at wastewater sa Metro Manila, parts of Cavite at the province of Rizal. Kami po ang may mandato na mag-set ng tariff adjustments during the rate rebasing exercise that happens once every 5 years. Kami din po ang nagmo-monitor ng 2 concessionaires sa kanilang concession agreement kung ayon ba sila o inaayos ba nila yung servisyo nila ayon sa concession agreement. Kami din po ang nag-review, monitor, and enforce mga rates and service standard. At kami din po ang nag-arrange ng independent audits ng performance ng 2 concessionaires. Okay. Mga kasambahay, ang susunod nating tanong kay Attorney Patrick, kumusta po ang water service sa mga lugar na nooy nakaranas ng problema sa supply ng tubig po? I think we noticed that the past few months that it's been raining really hard. There's lots of rain. Because of that, we have adequate water supply right now. In fact, ang Gat Dam is more than 200 meters already. So that's very good for us. Okay, it's good to know, Attorney Patrick. Ano naman po ang mga bagong programa na inilalaan para sa mga consumer natin? Okay, continuous po ang efforts ng MWSSRO to push the 2 concessionaires to ensure that there will be no water service interruptions again by reducing non-revenue water and developing new water sources. So ang 2 concessionaires ay tuloy-tuloy po ang kanilang programa at yung Manila Water in particular, nagkaroon po ng bagong water dam. Itong taon na po ito, magsisimula na po by next year, ito po ay ang Wawa Dam. At ito po, ang mangyayari po nito ay, this is actually the first dam since 1960s na magsusupply po ng tubig sa metro. Yung Maynila naman ay tuloy-tuloy po ang kanilang programa para mag-reduce ang kanilang non-revenue. At nagpatayo sila ng isa pang, just recently, nagpatayo sila ng bagong water treatment plant sa Laguna de Bay. Tawag po dito ay population treatment plant. At yung 2 din po, tuloy-tuloy din po ang kanilang programa para po magtayo ng sewage treatment plant. Sa makalang, just recently, we actually awarded and recognized the 3 top cities who have the top wastewater coverage in Metro Manila. Ito po ay ang number 1 po ang City of Marikina na 81% na po ng kanilang area ay connected na po sa sewerage. Ang pangalawa ay ang Pasay City na may 49% at Manila na may 45%.
Okay. Attorney Patrick, I'm supposed to ask that question pero naunahan nyo na po ako. Oo nga pala po. You made mention about the Marikina, Pasay, and of course Manila. Ang Marikina nakakuha, they achieved the highest sewer coverage among the cities and municipalities in the National Capital Region, 81%, followed by Pasay, which is 48%, and then Manila, 45%. Pwede ba natin ipaliwanag sa ating mga kababayan, ano ang kahalagahan na pag-usapan natin itong sewer coverage? Ano ba ito para maintindihan nila? Bakit mahalagang pag-usapan po ito, Attorney Patrick? Thank you po. Okay, importante po ang wastewater. Kasi po, ang wastewater po ito po ay yung galing sa bahay ninyo, nagkamit na ninyo. After you use this water, it is then released to the environment. Now, this water can seep to the groundwater, to your neighbors, to the waterways like Pasig River, San Juan River, and it goes to the Tuna Lake and Manila Bay. So, if this is not treated properly, this can cause environmental pollution and health hazard. So, importante po na ma-treat po itong wastewater na to properly. Now, in the meantime, habang hindi pa po tayo fully 100% sewer coverage, ay kailangan po tayo mag-rely sa each household. We have to rely on the septic tanks of each household. So that's the biggest problem kasi sometimes hindi po ito regularly maintained. So habang in the meantime, Manila Water and Maynilad are providing dislodging services already once every 5 years. So it's very important po na magpa-dislodge kayo. Okay. Attorney Patrick, sabi niyo po nakakonect dapat sa sewerage system. Kanino po dapat nakakonect? Anong mga opisina dapat i-connect ito para dun sa ating mga kababayan? May batas ba na nagsasaklaw dito? Lahat ba? Bahay? Maging yung mga business establishments? Dapat ba nakatupad dito? What if hindi sila nakatupad? Mayroon bang penalty para rito? At kung binabanggit nyo a while ago na yung mga municipalities and cities ay tatatlo pa lang ang nakakasunod. What seems to be the problem? Bakit yung iba pang mga munisipyo at mga syudad ay hindi pa po nakakapag-comply? Base doon sa inyong impormasyon, Attorney Patrick. Okay. Ang basis po natin ay ang Clean Water Act. The Clean Water Act requires the two concessionaires to connect their customers to the sewage treatment plants or sewerage lines if available. So that's their mandate right now. They're actually just recently they paid a fine of 200 billion pesos sa DNR. 200 billion pesos each po ito. Nagbayad po sila around 2023 because of the penalty issued by the Supreme Court against them because of their failure to connect people. So right now, they have now, may bago po tayong patas, nagkaroon po sila ng legislative franchise. Ito po ay nagbibigay sa kanila ngayon until 2037 para po ayusin po lahat. So in the meantime, sila po ang magko-connect sa ating mga residential houses sa sewerage lines na available. So dapat mandato nila maglatag ng mga sewerage lines at magpatayo ng sewage treatment plants para po ma-treat properly ang mga wastewater. So, bakit yung mga ibang cities mababa pa? Ang top 3 natin nasa ay Marikina, Pasay at Manila kasi sila po ang nauna na bigyan po ng sewerage lines at sewage treatment plants. May mga ibang areas na ongoing po ang construction ngayon. At ang problema po kasi ng Manila Water at Maynilad ay nahihirapan sila maghanap ng location para magpatayo ng sewage treatment plant at makakuha po ng permits sa ating mga city halls para po magtitig po sila ng sewerage lines at magpapatayo ng STP ay nahihirapan po sila. Itong tatlong ito ay sobrang all-out support sa Manila Water at Maynilad para po ma-fast track po ang wastewater projects nila at para mabilisan po na papatayo na nila at malatag na nila ang kanilang sewerage lines. So, kaya po namin i-recognize sila sa kanilang support at assistance pagbibigay ng permits para po magawa ng Manila Water at Maynilad ang trabaho nila.
Ngayon po, ongoing, ang dami pong bagong sewage treatment plants at sewerage lines ginagawa ngayon. So, hopefully in a few more years, nadami pa ito. Okay. Mga kasambahay, itong pinag-uusapan natin ay isang batas na dapat maging yung mga bahay natin, mga business establishments, ay dapat kapag nakalabas na yung inyong mga pinampaligo, yung mga gamit natin na mga tubig sa bahay, ay dapat malinis na po yan. May batas, alinsunod dito sa Clean Air Act. Okay. Pero hindi lahat nakakasunod pa. May mga problema ang tinitingnan dito. Okay, clean water. Kasi this is environmental pollution and of course health hazard. Now, once and for all, yung mga syudad at mga munisipyo na hindi nakakasunod, it doesn't mean they don't want to follow, Attorney Patrick. Mayroon lang mga usapin na dapat maklear. Dito sa usapin na ito, more or less, mayroon ba kayong period or target na ibinigay sa kanila? You have to finish this. Mayroon ba kayong ganong klaseng karapatan na sabihin sa kanila, dapat you finish this? Ano mang issue, dapat matapos natin yan sa loob ng 2 taon, 3 taon. Halimbawa. Okay. Mahal po, admittedly, mahal po itong proyektong ito. Right now, ang sewer coverage lang po ng Metro Manila is around 30%. So, medyo malayo pa talaga tayo. Kailangan pong gumastos na this rate rebasing na po from 2023 to 2027, 83 billion pesos po ang kailangan gastusin ng Manila Water at Maynilad. Ito po ay 83 billion worth of projects po kailangan ng gastusin para po ma-increase po ang sewer coverage in Metro Manila. So, yun po ang may kahirapan na ang dami pong proyekto na kailangan pa lang gawin at hindi po ito sapat kasi ang target nila by 2027 ay mga 48% lang po una. Like what I said earlier, there's a Supreme Court ruling already that gave them until 2037 finish things. Hindi pa natin pwede gawin to overnight. To take several more years for us to provide, to do all of these things because these are really expensive and we cannot, hindi po greenfield ang Metro Manila. Existing na po. So ang hirap po maglatag ng mga sewerage lines at maghanap ng lupa na pwedeng tayuan ng sewage treatment plants. Yun po ang mga challenges na hinaharap ng ating dalawang concessionaires. Okay. Napakahalaga ng usapin ito mga kasambahay kaya dapat pinakikinggan natin pag pinag-usapan yung tungkol dito sa sewer coverage na kung saan ang mga ilang munisipyo at syudad ang nagtamo nito kaya tayo ay nagpapasalamat sa kanila. And at this point naman, para dun sa kabatiran ng ating mga kababayan, mayroon ba tayong pagtataas sa singil ng water bill na inaasahan ng ating mga consumer, especially itong darating na buwan ng Disyembre, Attorney Patrick? Right now, we are still studying. As I mentioned earlier, we have rate rebasing. We finished the rate rebasing last 2020. And any tariff adjustments were split into 5. So 5 tranches po yan. Nagkaroon po tayo ng public consultation at yung 2022. At na-announce na po namin, nagkaroon po ng tariff adjustments na 2023 and 2024. At pinag-aaralan natin ngayon po ang 2025 po. Okay. Attorney Patrick, ano yung panawagan nyo sa publiko sa pagkakataong ito? Go ahead, please. I'm asking the public to also conserve water and to support the services of Maynilad and Manila Water in managing their wastewater by having their septic tanks dislodged. Sana po mag-cooperate po tayo lahat. Kasi ngayon po, ang dislodging services ng Metro Manila, wala na nga po added cost kasama na po sa inyong water bill. Pero, until now, around 60% lang po ang nag-a-avail. Mga 40% po ayaw mag-avail for various reasons. Attorney Patrick, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Patrick Lester T., ang Chief Regulator ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office. Maraming salamat, Ani. Maraming salamat sa ating mga viewers. Hataw Balita ngayon! At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito po ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Baltimore, Maryland, USA.
Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang umaga rin sa inyo, Ambigo at Ani. Pinaghahandaan ng mga pamantasan dito sa Estados Unidos ang inaasahang malaking pagbabago sa sistema ng edukasyon sa ilalim ng magiging ikalawang termino ni President-elect Donald Trump. Mula sa Los Angeles, California, USA, humahataw na balita ito ni Klein Sinca live. Hataw Balita ngayon. Magandang araw sa iyo, Klein. Ano ba ang naging pahayag ni Trump tungkol sa kanyang plano sa education sector ng Estados Unidos? Magandang araw din, James. Paulit-ulit na binanggit ni United States President-elect Donald Trump ang posibleng pagsasara ng United States Department of Education habang tinawag naman ni Vice President-elect J.D. Vance ang mga universidad bilang kaaway at mapanlaban ng mga institusyon. Hindi si Trump na linisin ng mga polisiya at regulasyon na may kinalaman sa diversity, equity at inclusion. Si dating wrestling executive Linda McMahon ang napili ni Trump bilang Education Secretary. Wala siyang nakaranasan sa nakaugnay sa larangan ng edukasyon, kaya naniniwala ang mga tagapagtaguyod na edukasyon na magkakaroon na all-out war laban sa mga pamantasan. Bagamat kinakailangan ng pag-aproba ng Kongreso para isara ang Federal Department of Education, may kapangyarihan pa rin si Trump na baguhin ang sektor ng edukasyon. Nangako siyang aalisin ang accreditation at pondo ng mga paaralan na nagtuturo ng critical race theory, transgender insanity at iba pang hindi na angkop na nilalaman. Plano rin niyang gawing malaya ang mga paaralan mula sa political meddling. Inaabangan ang posibleng pagsasara ng DAI offices, pagbabawas sa mga patakarang nauugnay sa equity at pagtanggal sa mga konsepto tulad ng privilege at oppression. Balik sa iyo, James. O Klein, kamusta naman ang naging tugon ng American Civil Liberties Union ukol sa planong ito ni President-elect Trump? Hinimo ko naman ang mga tagapagtanggol na edukasyon ng mga pamantasan na ito na panatilihin ang kalayaan sa akademikong pagsasaliksik at pagtuturo sa gitna ng mga banta. At ayon sa American Civil Liberties Union, mahalaga ang pagsuporta sa karapatan ng mga mag-aaral na matuto na impormasyon na malaya sa panghihimasok nito ng gobyerno, James. Maraming salamat sa iyo, Klein Sinca mula sa Los Angeles, California, USA. Hataw Balita ngayon. Binatikos ng mga Republican ang Canada dahil sa mabagal nitong pagtugon sa North Atlantic Treaty Organization on NATO Defense spending target na 2% ng Gross Domestic Product or GDP. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzong. Hataw Balita ngayon. Binabalak ng Canada na pabilisin ang plano nitong palakihin ng defense budget upang maabot ang North Atlantic Treaty Organization o NATO defense spending target, ngunit itinuturing ng ilang Republican na huli na ito. Inihayag ni Canadian Defense Minister Bill Blair noong Biyernes na target ng Canada na maabot ang 2% ng Gross Domestic Product o GDP sa defense spending bago ang 2032, mas maaga kaysa sa naunang plano. Sa Halifax International Security Forum, sinabi niyang may mga oportunidad upang pabilisin ang mga plano. Ngunit para kay Representative Mike Turner, kulang pa rin ito. Tinawag niyang freeloading ang polisiya ng administrasyon ni Prime Minister Justin Trudeau, habang sinabi ni Senator Jim Risch na ang target na 2032 ay hindi akma sa kasalukuyang pangangailangan ng NATO. Dagdag pa rito, hinihiling ni Blair sa mga American counterpart na pabilisin ang daloy ng pondo, habang binanggit ng Foreign Minister ng Canada na ang militar ng bansa ay umaasa rin sa mga supplier mula sa Amerika. Naniniwala ang mga kritiko na kakailanganin ng mas agarang hakbang upang maabot ang target. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inuligsa ng development countries ang $300 billion climate finance deal na hindi sapat upang tugunan ang hamon ng global warming. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpuz live. Hataw Balita ngayon.
ngayon. Magandang araw sa iyo, Charles. Bakit hindi sapat ang $300 billion na pondo para naman ito sa global climate finance? Yes, James, inaprubahan sa COP29 Summit ang isang kasunduan na naglalayong magbigay na $300 bilyon na taunang pondo hanggang 2035 upang matulungan ang mga umuunlad na bansa sa epekto ng climate change. Gayunpaman, binitiko sa mga delegado mula sa mga may hirap na bansa ang halaga ng kasunduan at itinuring itong hindi sapat upang tugunan ang lumalalang krisis sa klima. Tinutulan ni Shandini Raina ng India ang kasunduan at tinawag itong isang optical illusion. Sabay sabing hindi nito kayang tugunan ang malalaking hamon sa klima. Sa kabilang banda, pinuri naman ni United Nations Climate Chief Simon Steele ang kasunduan bilang isang insurance policy laban sa global warming. Ngunit binigyan diin na kailangan itong maisakatuparan ng buo at sa tamang oras upang maging matagumpay. Pinalawak din ang layunin ng kasunduan na makalikom na $1.3 trillion bawat taon mula sa iba't ibang pinagkukunan upang masustentuhan ang mga proyekto laban sa global warming. Sama rito ang mga hakbang tulad ng reforestation at malinis na enerhiya. Ngunit nagdududa ang ilang mga eksperto, lalo na ang mula sa Estados Unidos, kung magpapatuloy ang kontribusyon ng bansa sa mga sumusunod na taon. Balik si James. Yeah, maraming salamat, Charles Corpus, live mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. At yan po mga kababayan ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Baltimore, Maryland, USA, ako si James Bontuyan, nagsasabing magandang umaga sa inyo mga kababayan. Hataw Balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang araw, narito ang weather update. Wala po tayong binabantayan na low pressure area at bagyo sa Dagat Pasipiko, lalong-lalo na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inyo nakikita, Northeast monsoon ang nakakapekto sa Northern Luzon, samantala ang Intertropical Convergence Zone o ITC ay nanatiling nakakaapekto sa Mindanao. Sa susunod na 3 araw, bukas, Miyerkules, Huwebes hanggang Biyernes, ang amihan ay inaasang lalakas at makakapekto sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Ang Intertropical Convergence Zone ay inaasang patuloy nakakapekto sa malaking bahagi ng Mindanao. Ngayong araw ay medyo malakas ang hangin dulot ng amihan. Although wala tayong gale warning, pinapayuhan namin ang ating mga kababayan sa Northern Luzon na mag-ingat. Dahil sa inaasahan po natin na magiging katamtaman hanggang sa maalon ang mga baybaying dagat sa Northern Luzon. Ang araw pong sisikat mamaya po nga 6:03 ng umaga. Ang araw na lulubog sa ganap na 5:24 ng hapon. Yan ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Nagsagawa ng isang press conference si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagsalita kaugnay ng mga issue na kinasasangkutan ng anak na si Vice President Sara Duterte. Tiwala ang dating Pangulo na kayang harapin ng kanyang anak ang mga issue na ibinabato laban dito at mas nag-aalala umano siya kay Attorney Zulieca Lopez na ngayon ay nasa Veterans Memorial Medical Center o BMMC dahil sa panic attack. Dagdag pa nito, insignificant ang issue sa Office of the Vice President at ang dapat na malaman ng mga Pilipino ay ang mas mabigat na problema ng bansa gaya ng pagdilipat ng pondo ng PhilHealth. Kaugnay naman ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa bansa. Ayon kay Duterte, kung papayagan ito ng Pangulo ay sinisira nito ang soberanya ng bansa. Mr. Marcos, Presidente ka man,
look at it. Wala akong problema. Insignificant rin ako dyan eh. But if you are going to recognize ICC, you're eroding the sovereignty. Uli ring tinawag ni Duterte na drug addict si Pangulong Marcos kasabay ng paghamon sa militar na protektahan ang konstitusyon. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. There is no urgent remedy. So, it is only the military who says. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the President who is a drug addict for another 4 years? Labing-pitong oras na nagpalutang-lutang sa dagat ang MV Don Herculano matapos ito magkaberya sa dagat. Gutom at pagkahilo ang inabot ng mahigit 100 pasahero dahil sa insidente. Si Alan Manansala humahataw. Hataw Balita ngayon. Aberya sa makina ang itinuturong dahilan ng matinding pagkaantala sa biyahe ng Ro-Ro vessel na MV Don Herculano habang nasa biyahe mula Virac Port patungong Tabaco Port. Nagdulot ng matinding pangamba ang insidente sa 104 na pasahero at crew nito. Inabot kasi ng 17 oras na nagpalutang-lutang sa dagat bago ito nasagip ayon na rin sa mga pasaherong lula nito. Alas 7 ng gabi ng November 24 nang umalis ang barko sa Virac Port, Catanduanes. Hindi umano agad na iulat ng kapitan ang insidente sa Philippine Coast Guard o PCG. Umaga na ng November 25 nang makarating sa kanila ang balita nang magsumiti ang kapitan ng ulat tungkol sa kinaroroonan ng barko na nasa 4 nautical miles mula sa Lagunoy Gulf at San Miguel Island. Pagkaliko na ng mga 30 minutes, nasira yung engine failure yung isang makina. Tapos nag-declare na sila na sabi nila, ganito pa ang pagkakasabi, hindi muna tayo magkakataong kasi nasira na yung isang engine. Hindi siya nagkocontrol. Kaya ang nangyayari sa amin, paikot-ikot lang kami sa gitna. Dapat kahit hindi distressful, pinaalam sana nila kaagad sa Coast Guard. Agad na rumisponde ang MV San Antonio, isang Ro-Ro vessel mula Samar upang hilahin ang palutang-lutang na MV Don Herculano papuntang Tabaco Port. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 7 na po tayo mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Ang UNTV Radio Mobile Booth ay hindi lamang maghahatid ng mga bago at may init na balita dahil sa mga darating na araw, kasama na rin ito sa pagbibigay ng mga libreng serbisyo sa mamamayan. Iikot ang UNTV Radio sa iba't ibang lugar sa bansa upang abutin ang mga nangangailangan. Kaya mga kasangbahay, abangan nyo ang pag-arangkada ng UNTV Radio Mobile Booth. Maghahatid hindi lamang ng mahalagang impormasyon, kundi sisikapin din na ang bawat suliranin ay mabibigyang solusyon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan,
mula sa Lucas Kapitulo 6, talatang 35. Tatapot ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti at mangagpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawala ng pag-asa at malaki ang sa inyo'y magiging ganti at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-26 sa buwan ng Nobyembre 2024. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Tulubong. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, bisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos mga kasangbahay at magandang umaga.